Jen Marbella. Ito naman po si Chanel Cruz. At ako naman po si Sara Villas. Nag-uulat para sa nagkakaisang One Pilipinas. Narito na ang mga headlines na dapat ninyong malaman. Highlights ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, alamin. SONA 2026, kahirapan at kawalan ng trabaho, patuloy na hamon sa Administrasyong Marcos. DSWD nagbigay ng 10,000 pisong puhunan sa mahihirap na nais magsimula ng online business. Sama-samang pagkilos, susi sa kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon ayon kay Pangulong Marcos Jr. Unang bahagi ng wage hike ng DOLE nagsimula na. Dating House Speaker Martin Romualdez, handang harapin ang mga reklamong kaugnay ng flood control anomaly. PBBM, itinaguyod ang serbisyong bayan at matatag na ugnayan sa buong mundo. Proyektong Pac Silica sa New Clark City. Perwisyo nga ba o progreso ang dala? SB19 mapapanood sa Disney sa kanilang makasaysayang Lollapalooza performance. Bini, pinasaya ang fans sa San Diego Comic-Con sa performance ng A Parallel World. In case you miss it, Dennis Julia mula Tondo hanggang Times Square. Bagong host ng One Pilipinas Show, kilalanin. Highlights ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, alamin. Narito na ang mga pangunahing kaganapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ikatlong linggo nito. Nitong July 20, ikapitong araw ng paglilitis, pinagbigyan ng Senado ang hiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa mga bangko, BIR at AMLC records ni VP Sara ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio, ng kanyang law firm at ng 19 pang kumpanya. Nilinaw naman ng kampo ng depensa na ang subpoena ay hindi patunay ng pagkakasala at handa nila itong harapin. July 21, ikawalong araw ng paglilitis, humarap bilang huling testigo para sa Article 4 si NBI Director Melvin Matibag at isiniwalat na itinuturing ng NBI ang mga naging pahayag ng Vice Presidente noong November 20 to 24 bilang isang seryoso at patuloy na assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas bumaba na rin sa 20 ang persons of interest ng kanilang tinututukan. July 22, ikasyam na araw ng paglilitis, formal na tinapos ng House Prosecution Panel ang kanilang kaso para sa Article 4 matapos igiit na sapat na ang mga public statements ng Vice Presidente upang patunayan ang betrayal of public trust. Nagpresenta rin sila ng mga lumang video at affidavit upang ipakita ang sinasabing pamamaraan ng karahasan. Dagdag pa rito, tinanggihan ng Senado ang hiling ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang catering at pagkain ng defense team dahil sa budget constraints at posibleng issue sa Commission on Audit. Naging usapin din sa trial ang pagkwestiyon ni Senator Robin Padilla sa papel ng prosekusyon, habang humiling naman si detained Senator Rodante Marcoleta na payagan siyang makaboto sa mga desisyon ng impeachment court. SONA 2026, kahirapan at kawalan ng trabaho, patuloy na hamon sa Administrasyong Marcos. Isang taon matapos ipangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang laban kontra kahirapan at lumikha ng mas maraming trabaho, nananatiling hamon ang mga ito sa bansa. Batay sa pinakahuling datos, 52% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap, habang halos 2.5 milyong Pilipino ang walang trabaho noong Mayo 2026. Sa kabila nito, ipinagpapatuloy ng pamahalaan ang mga programa tulad ng 4Ps, Tupad, Uplift, Walang Gutom Program at Bawat Bayan Makikinabang, na layong magbigay ng kabuhayan, tulong pinansyal at suporta sa mga pamilyang nangangailangan.
Patuloy rin ang mga hakbang upang makahikayat ng pamumuhunan at makalikha ng mas maraming trabaho habang tinutugunan ang mga hamon sa mataas na presyo ng kuryente at iba pang gastusin na patuloy na nakaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino. DSWD nagbigay ng 10,000 pisong puhunan sa mahihirap na nais magsimula ng online business. Pinalawak ng Department of Social Welfare and Development ang Sustainable Livelihood Program upang maisama ang online business bilang bagong paraan ng kabuhayan para sa mga mahihirap at marginalized na Pilipino. Sa pilot launch sa Valenzuela City, mahigit 170 benepisyaryo ang tumanggap ng tig sa 10,000 piso na grant bilang panimulang puhunan upang makapagsimula o mapalawak ang kanilang online business. Nakipagtulungan din ang DSWD sa TikTok Shop upang magbigay ng libreng seminars at training tungkol sa live selling, online marketing, cybersecurity, affiliate marketing, financial literacy at iba pang mahahalagang kasanayan sa digital entrepreneurship. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi utang ang ibinigay na puhunan kundi tulong upang magkaroon ng pangmatagalang kabuhayan habang patuloy ding imomonitor ng ahensya ang pag-unlad ng mga negosyo. Matapos ang pilot implementation sa Valenzuela, nakatakdang palawakin ang programa sa Vigan, Iloilo, Tagum at iba pang mga bahagi ng bansa. Sama-samang pagkilos, susi sa kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon ayon kay Pangulong Marcos Jr. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang sama-samang pagkilos at pagtitiwala sa isa't isa ang pangunahing susi upang mapanatili ang kapayapaan at kooperasyon sa Hilagang Silangang Asya sa ginanap na gala dinner sa Malacanang Palace nitong Biyernes. Formal na pinangunahan ng Pangulo ang pagtanggap sa mga foreign minister na dumalo sa ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Ipinahayag ng Pangulo na ang naturang kasunduan na unang nilagdaan noong 1976 ay nananatiling matatag na pundasyon sa pagbuo ng seguridad at ugnayan ng mga bansa sa kabila ng mga pagkakaiba sa kultura at politika. Kabilang sa naging highlight ng pagtitipon ang opisyal na nag-anib sa TAC ng 4 na bansa mula Europa, ang Sweden, Poland, Romania at Lithuania bilang mga bagong contracting parties. Pinapatunayan nito na lumalawak na ang impluwensya at kahalagahan ng kasunduan sa buong mundo. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kapayapaan ay hindi patsamba-tsamba lamang. Ito ay matyagang itinataguyod at pinapangalagaan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagdialogo. Isinabay din ang pagtitipon sa pagpupulong ng ika-59 na ASEAN Foreign Ministers Meeting upang talakayin ang mga praktikal na hakbang sa pagpapatatag ng ekonomiya, seguridad at diplomasya sa rehiyon. Unang bahagi ng wage hike ng DOLE nagsimula na. Simula July 25, ipapatupad na ang unang bahagi ng 85 pesos na minimum wage increase sa Metro Manila matapos maantala ang official publication dahil sa masamang panahon dulot ng mga bagyo. Nilinaw ni Labor Secretary Francis Tolentino na ang mga wage order ay magiging epektibo 15 araw matapos itong mailathala. Ayon din sa DOLE, maaaring magkaroon ng wage distortion kaya posibleng tumaas din ang sahod ng ilang empleyadong higit na sa minimum wage. Depende ito sa pamamagitan ng collective bargaining agreement o desisyon ng employer. Hindi direktang saklaw ng wage hike ang mga empleyado sa BPO sector at mga micro-enterprises, ngunit depende pa rin sa mga kumpanya kung maaaring magpapatupad ng salary adjustments. Inaasahan din ang panibagong 25 peso wage increase sa 2027 habang nagpapatuloy ang mga konsultasyon para sa wage hikes sa iba pang rehiyon ng bansa.
dating House Speaker Martin Romualdez handang harapin ang mga reklamong kaugnay ng flood control anomaly. Nakahanda umano si dating Speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez na harapin ang anumang reklamong ihahain laban sa kanya kaugnay ng kontrobersya sa mga flood control projects sa bansa. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza nitong Biyernes, nananatiling tiwala ang kampo ng dating mambabatas na lalabas ang katotohanan at mapapatunayan ang kanyang panig kapag sumailalim ang kaso sa patas na proseso at pagsusuri ng mga ebidensya. Isinagawa ang pahayag matapos kumilos ang isang special panel ng Office of the Ombudsman upang magsimula ng preliminary investigation batay sa mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kay Romualdez at sa iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nag-ugat ang kaso sa ginawang fact-finding probe ng kanilang tanggapan sa pondo ng flood control. Kaugnay nito, nakiusap ang kampo ni Romualdez sa publiko na hayaan munang gumulong ang legal na proseso bago magbitaw ng anumang konklusyon. BBBM, itinaguyod ang serbisyong bayan at matatag na ugnayan sa buong mundo. Mas pinaigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalapit ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad habang pinatibay ang mga pandaigdigang alyansa sa kanyang mga opisyal na aktibidad sa nagdaang linggo. Ayon sa ulat, binigyang diin ng Pangulo ang pagpapaunlad sa pabahay sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga sertipiko ng lupa sa Lucena City, agrikultura sa pamamagitan ng pagbisita sa Pampanga Food Security Complex at kalusugan sa pamamagitan ng paglulunsad ng Jose B. Lingad Children's Medical Center at pamamahagi ng mga patient transport vehicle. Personal ding binisita at pinarangalan ng Pangulo ang mga sugatang tauhan ng Philippine Navy na nasaktan sa nagdaang insidente sa West Philippine Sea kung saan iginawad sa kanila ang Order of Lapu-Lapu at karagdagang tulong pinansyal. Samantala, nagpapatuloy din ang mga diplomatikong pagpupulong ng Pangulo sa mga opisyal at embahador mula sa United States, China, Japan, Australia at India upang patatagin ang kooperasyon at kapayapaan sa rehiyon. Proyektong Pac Silica sa New Clark City, perwisyo nga ba o progreso ang dala? Maingay ang talakayan ngayon sa bansa kaugnay ng Pac Silica Hub, isang 1,620 hectares na mega project sa New Clark City, Tarlac. Layunin nitong gawing sentro ang Pilipinas ng global supply chain para sa semiconductors, artificial intelligence at pagpaproseso ng critical minerals. Ang inisyatibong ito ay pinangungunahan ng Estados Unidos at kinabibilangan ng mahigit 30 bansa. Ito ay idinisenyo upang patatagin ang teknolohiya at bawasan ang pagdedepende sa nag-iisang merkado sa Asia. Inaasahang magpapasok ito ng 130,000 hanggang 190,000 na high-quality jobs para sa mga Pilipinong engineers, researchers at IT professionals. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pang mag-ibang bansa. Tansya rin ng Bases Conversion and Development Authority. Magdadala ito ng 40 billion hanggang 70 billion US dollars sa investments. Inaasahang ding 180 billion pesos kada taon ang pwedeng kitain ng pamahalaan kapag naging fully implemented o operational na ito. Sa halip din na i-export ang mga hilaw na copper at nickel, ipoproseso na ang mga ito sa loob ng bansa para sa paggawa ng microchips at advanced tech equipment. Kukunin naman ito sa Sibuyan Island sa Romblon. Ngunit, sa kabila ng malaking potensyal nitong magdala ng kaunlaran sa ekonomiya ng Pilipinas, may pangamba pa rin na ibinabato sa naturang proyekto. Mangangailangan kasi ang naturang hub ng humigit kumulang 3 gigawatts ng kuryente
at 65 hanggang 90 million liters ng tubig araw-araw. Dahil dito, kinakailangang magtayo ng sariling clean energy infrastructure ng BCDA upang hindi maapektuhan ang supply ng kuryente at tubig ng pangkalahatang publiko. Nagpapahayag ng pangamba ngayon ang mga grupo tulad ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas kaugnay ng banta ng reklamasyon o pagkawala ng lupain ng mga magsasaka at mga katutubong Aita sa paligid ng New Clark City. Iginiit naman ng ahensya na pampublikong lupain ang gagamitin at hindi maaapektuhan ang mga katutubo. Dahil sa layunin ng coalition na limitahan ang kontrol ng China sa teknolohiya, itinuturing ng ilang geopolitical analysts na maaari nitong ilagay ang Pilipinas sa gitna ng tensyon ng Estados Unidos at China. Nakatakdang simulan ang contract negotiation sa huling bahagi ng 2026, habang ang mismong konstruksyon ng PAC Silica Hub ay nakatakda sa unang bahagi ng 2028. SB19 mapapanood sa Disney sa kanilang makasaysayang Lollapalooza performance. Mapapanood na sa Disney Plus ang debut performance ng P-pop group na sa SB19 sa Lollapalooza, isa sa mga pinakamalaking music festival sa mundo. Dahil dito, mas maraming fans na iba't ibang panig ng mundo ang magkakaroon ng pagkakataong mapanood ang kanilang makasaysayang performance kahit hindi makadalo ng personal sa Chicago. Magpe-perform ang SB19 sa Lollapalooza Alliance Stage sa July 31 mula 4:30 AM hanggang 5:30 AM. Makakasama nila sa festival ang mga international artists tulad ng The Smashing Pumpkins, sila Tate McRae at Olivia Dean. Ito rin ang kauna-unahang homegrown Filipino act na SB19 na magpe-perform sa Lollapalooza. Congrats SB19! Bini, pinasaya ang fans sa San Diego Comic-Con sa performance ng A Parallel World. Nagbigay ng espesyal na pagtanghal ang Nations Girl Group na Bini sa panel ng animated film na Forgotten Island sa San Diego Comic-Con sa California, USA. Inawit ng grupo ang kanilang bagong kanta, A Parallel World, na bahagi ng official soundtrack ng pelikula. Nagpapasalamat din ang Bini sa kanilang fans sa social media sa pagsama sa kanila sa espesyal na pagkakataong ito. Tampok din sa panel sina Liza Zoperano at Her na mga pangunahang bida ng Forgotten Island, kasama ang mga filmmaker na sina Joel Crawford at Jonuel Mercado. Ipapalabas ang pelikula ngayong Setyembre. Umiikot ang mga kwento nito sa dalawang magkaibigan, tao na napunta sa misteryong mundo ng nakalaki. Kasama rin sa cast sina Manny Jacinto, Dolly De Leon, Jokoy at Lea Salonga. Ang pagdalo din ng Bini sa Comic-Con ay nagsisilbing paghahanda bago simulan ang kanilang Signal World Tour na magsisimula sa August 1 sa Honolulu, Hawaii. In case you miss it, Dennis Julia mula Tondo hanggang Times Square. Opisyal nang pumirma ang Filipino R&B artist na si Dennis Julia sa Empire, isang major independent record label sa Estados Unidos. Sa kanyang social media post, ibinahagi ng singer na bunga ito ng maraming taon ng pagsusulat ng kanta, pag-record at walang sawang pagtitiwala sa kanyang talento. Ipinagmamalaki rin niya na isa siya sa iilang homegrown Filipina artist na napabilang sa isang malalaking US label. Aniya, patuloy na karapat-dapat ang Filipino artistry sa global stage. Bukod dito, ibinahagi rin ni Dennis ang isang video ng kanyang billboard sa Times Square, New York, na may caption na Tondo to Times Square. Ito ang simbolo ng kanyang paglalakbay mula sa kanyang pinagmulan hanggang sa international na tagumpay. Pinasalamatan din niya ang kanyang pamilya management at buong Empire team sa patuloy na pagtitiwala at pagsusuporta sa kanyang karera. Bagong host ng One Pilipinas Show, kilalanin. Excited nang ipakilala ang One Pilipinas, ang mga bagong muka at boses na maghahatid ng mga makabuluhang kwento sa programang One Pilipinas, Exclusive at One Kwentuhan.
Makakasama nila bilang host ng One Pilipinas Exclusives ang nagwaging Miss Philippine Baywatch 2025 na si Chanel Cruz. Layunin ng OPE na palabasin ang puso sa likod ng bawat kwento at ipagmalaki ang mga Pilipinong may natatanging kontribusyon sa pagtataguyod ng bansa. Si Miss Philippine Baywatch 2025 first runner-up naman ang inyong pong lingkod, Jen Marbella, ang inyong makakasama sa mga masayang chikahan at inspiring na talakhan sa One Kwentuhan. Inaasahang magdadala ng panibagong sigla, karisma at kaalaman ang inyong mga paboritong beauty queens sa mga paborito nyong One Pilipinas show. Samantalang nga abangan din ang travel ni One, ang pinakabagong travel diaries sa One Pilipinas. Layunin nitong ipaalala na tangkilikin ang sariling atin. Bobosesan ito ni One Pilipinas News Senior Anchor at Executive Producer Sara Villas. Abangan po natin iyan dito lang sa One Pilipinas. Ayan. So alam nyo actually, Jen and Chanel, I'm very excited para sa nalalapit nga po na State of the Nation address ng ating Pangulo. Ito ang kanyang ikalimang State of the Nation address. And ako personally, I also wanted gusto ko din na batiin siya dahil sa kanyang mga matagumpay na state visits, di ba? For the past few days, for the past few months and weeks, makikita talaga natin na pupunta siya sa iba't ibang mga bansa para sa official visit. And talagang marami naman talaga siyang na-close na mga deals para sa ating bansa. So, ako excited ako na malaman pa ang ibang detalye tungkol dyan sa mga naka-close na deal sa darating niya na SONA sa Lunes. I agree, Miss Sarah, no? Sana din kung sakali mapag-usapan din nila at bubuksan ng usapin tungkol sa Paxilica. Oo no? nga, isa pa So, din I yan. believe maraming viewers natin ang medyo strong ang kanilang emotions tungkol dyan sa issue na yan. But, for me personally, kung kayang, kung ipopursue talaga ang Paxilica dito sa bansa, I hope na maging sustainable pa din, especially yung resources natin dito sa Philippines, no? Well, about naman dyan sa mga basic knowledge, dapat din talagang pagtutukan nila yung education, di ba? For them to be educated and more informed sa bansa na nangyayari sa atin. So, I hope so na pagtutukan pa ng mga sektor natin yung edukasyon. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman. Ito si Chanel Cruz. Para naman sa iba pang balita, tumutok lang sa One Pilipinas sa Facebook, TikTok at YouTube. Ako po, si Jen Marbella. At ako naman po si Sara Villas. Muli, kami po ay nag-uulat para sa One Pilipinas.